kung tama yung mga naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay hindi lang si PRRD kung hindi pati si BP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambayanang Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko, kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, eh nagkakamali sila. Naghintay lang kami mga DDS kung anong kalalabasan. Subukan lang nila. Huwag nilang sagarin ang pasensya ng DDS supporters. Makapag pala buntot nyo eh. Makakakita kayo ng galaw na hindi nyo inaasahan sa buong buhay nyo. Huwag kaming mga DDS. Iba na lang. Tandaan nyo yung sinabi ni Tatay Digong. Huwag nyong subukan. Masira ang buhay nyo. Parang robot na lang si PBBM. Nakakadismaya. Laban lang, Inday. Huwag kang susuko. Mananaig pa rin sa huli ang kabutihan sa kasamaan. Basta, Solo Duterte. Isang salita lang ni Tatay Digong para kay Inday Sara. We are here ready na. Marcos admin na rin ang humuhukay ng sariling libingan para tuluyan na silang limutin ng taong bayan. Duterte solid kami, kasama kami, mag-people power, go 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 Pipi Sara. Huwag magpaape sa mga huda. Ating mga kababayan ay ayusin nila dahil nakaabang ang mga tao. Dahil baka mauna pang mapatalsik ang Pangulo kapag itinuloy nila ito. Well, alam niyo naman po, masalimuot ang politika. At talagang nagpapatuloy po ang masalimuot na politika. Now, kung kayo po ay naniniwala sa feng shui, ang feng shui ni PBBM eh hindi po mabuti. At ang worst period for his life is second quarter of next year of 2024. So, hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Pero sa mga nakikita ko mga pangyayari, eh baka nga hindi magiging mabuti kay PBBM lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay hindi lang si PRRD kung hindi pati si BP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambayanang Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po yung nangyari, eh talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction, itong first quarter, magdi-deny si PBBM na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan, si Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante, at saka dun sa katunayan na gaya ng National Telecoms Commission sa kaso ng SMNI na wala namang bisa yung resolution na ipinasa ng Kamara alone, kinakailangan para maging batas itong current resolution ng Senado, ang mangyayari, yung resolution na inaprubahan ng Kamara de Representante, yan ang gagamiting legal na basihan ngayon ng DOJ, gaya ng ginawa ng NTC na yung pag-suspend sa prangkisa ng SMNI ay base doon sa wala namang bisa na House resolution. Kasi bagamat walang bisa yan, hindi mo naman po pwedeng i-dismiss dahil yan ay sentimiento ng mga mambabatas sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan din ang mangyayari. Pero si PBBM magdi-deny-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at isoserve yan, baka hindi lang kay FPRRD, kung hindi kay BP Sara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko, kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, eh nagkakamali sila. Kasi nga kahit anong ibato nila kay Inday Sara, yes, bumaba ng bahagya ang trust at popularity rating ni Inday Sara, pero pinakamataas pa rin siya sa lahat ng tao sa gobyerno, di ba po, no? So sa tingin ko, magkakamali sila, no? Kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma dun sa sinasabi ng feng shui. Kapag itong pagtutulungan nito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. So ano naman ang hinaharap ni Inday Sara? Well, syempre,
Ang kapalaran ni Inday Sara, depende rin sa mga hakbang na gagawin ni PBBM. Kung talagang makikipagtulungan para mapadala at mapakulong ang Inday Sara at FPRRD sa dahig natural, anong gagawin ng mag-ama? Ang lang man sabihin nilang, we love you, PBBM. Aalma't aalma rin yan. At sigurado na nandyan yung kanilang mga tagasunod, yung kanilang mga supporters, at syempre, hindi naman po pwedeng uupo lang sila at babaw sa gusto na mangyari ng administrasyon. So tingin ko po talaga, medyo magkakaroon ng confrontation kung itutuloy ni PBBM yung kanyang plano na makipagtulungan. So sana, ang aking pakiusap na kung maalala sana ni PBBM kung paano tayo lahat, paano sila naluklok sa kapangyarihan. Unang-una, nagbigay si Inday Sara, hindi na tumakbo para presidente. Pangalawa, tumakbo bilang kanyang bise. At ang ginawa ni Inday Sara, dahil mas marami pa ang boto niya, hindi lang sarili niyang kinampanya. Kinampanya ng todo si PBBM, gaya na nangampanya rin ako para sa kanya. So sana, huwag siya maniwala doon sa mga bulong-bulong na mga chismoso at mga marites. Wala po talagang basihan yang kinatatakot ni PBBM, di umano, na nagpaplano ng DSTAB si FPRRD. Ulitin ko po, kapag nagkaroon ng DSTAB, pagkaroon ng kudita, pati po si Inday Sara mawawalan ng mandato. Hindi po gagawin yan ni FPRRD. Dahil, paboritong anak niya yon. Paano yan? Mawawalan ng mandato yung anak niya. Magkakaroon ng revolutionary government na naman. Ay nako, hindi po yan ang gusto niya para sa anak niya. Siyempre, like any loving father, ang gusto niya matapos ang termino ng Vice President at tumakbo bilang presidente sa 2028. Hindi man po importante sa kanya na mapaaga yung termino. So aking pakiusap, well, gaya ng sinasabi ng mga feng shui, ang feng shui naman, po pwede mong talagang labanan. Okay? At pwedeng labanan po yan sa pamamagitan ng huwag pakinggan ang mga marites na nagbubulong-bulong kay PBBM na nagpaplano ng DSTAB ang mga Duterte. Sa tingin ko po, wala talagang basihan yan. Narito pa ang mga komento mula sa mga sumusuporta, nadidismaya at mga nagagalit na mga netizens. Kahit nagsama-sama pa silang lahat, pula, pink, yellow, mananaig pa rin ng green. Gulo na, gagalaw na, mga galamay. Tuwang-tuwa na si Dilima at tambal. Kalahari, sama-sama tayong gumalaw para hindi tayo patuloy na mabudol. We will support Duterte legacy and ready to fight for the right. Nagbalikan na lahat ng kasamaan. People power is about ang mukha ng mga yan na wala ng power si PRRD at sila na may hawak ng kapangyarihan. But at the expense of our sovereignty. Wala na namang immunity si FPRRD. Wala na ang pumabigil sa kanila na magsampa ng kaso sa husgado natin. Gusto talaga nila idiin si FPRRD. Ito yung mga nakaupo sa Kongreso, headed by grabe talaga ang mga walang prinsipong politiko, ang kakapal ng mukha. Magaling lang gumastos ng pera ng taong bayan. Ngayon, pinagtutulungan na nila ang mga Duterte. Hashtag, we stand PRRD. Protect PRRD. Protect BPND Sara. Malakas ang Duterte. Kahit anong anggulo, malakas sila. Ito ang iniintay ko para sa bayang Pilipinas. Ang pera ng bayan sa walang katuturan para lang sa media mileage. Tanginan nyo. Tuloy nyo nang malaman na kung ano ang mga tunay na kulay at malaman kung sino dapat iboto sa sunod na eleksyon. Hindi naman takot ang dating Pangulo dahil siya mismo ay abogado. At ituloy nyo lang, tingnan namin kung anong maging reaksyon ng mga Kongreso. Kung ipahiya sila ng dating Pangulo, alam naman ng lahat kung ano ang dating Pangulo. Kung makabukas ang bunganga, ayan, walang makapigil sa kanya. Dahil alam niya kung anong ugali ng mga kaharapin niya. Alam ko, hindi talaga ito mag-prosper. Alam ng majority congressman na malilintikan sila pagdating ng panahon. Lalo na itong si Abante. Mostly, mga makabayad NPA lang naman yan. Mga front nila. May go signal si Tambaluslos. At ito naman si Kuting, hindi makontrol mga tao niya. We love you, BPISD. Ang pagmamahal namin kay PRRD ay katulad din ng pagmamahal namin sa iyo at inyong pamilya. Kayo lang nagpakita na tunay na malasakit sa bansang Pilipinas. Nakikita ko man ang lungkot sa iyong mga mata at nais mong umiyak at maibsan ang dalamhati mo. Nakikita ko naman ang liwanag sa iyong mukha at isang bagong pag-asa. Hashtag Tindog Inday, Tindog Duterte. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.